kwento sa akin nung bantay niya, actually, ang nagdala sa kanya ay barkada niya lang kasi yung mga anak niya ay pinabayaan siya. Actually, nakikiusap pa yung pasyente na ibenta daw yung laptop niya para may panggasto sa ospital. So, alam nyo, yung guilty na hindi ko alam kung paano ko ilabas. Kaya, nung gabing yun, nag-pray talaga ako sa Panginoon. Humingi ako ng tawad na sana sa mga ganong pagkakataon, gamitin niya ako na may panalangin ko ang mga taong nandun na sa bingit ng kamatayan. So, dapat pala, kahit ang sitwasyon ng buhay natin, o sa pagkakataon kung saan lugar tayo, dapat hanapin natin yung pagkakataon na tayo'y makabigay ng mensahe sa ating kapwa. Dahil hindi po natin alam kung hanggang saan na lang sila, hindi natin alam kung may pagkakataon pa ba na makapakinig sila ng salita ng Diyos. So, sana po ay maging lesson po sa bawat isa sa atin. At tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon na muli makapagsambat, makapagpuri sa kanyang pangalan. At naway damdamin po natin ang kagandahan ng araw ng Sabat, no? So, ang ating program po sa umagang ito, ang ating worship program ay pinangunahan po tayo ng ating song leader na si Sister Laverne at nasa pianist po ay si Sister Bambi. Ang nagbigay po sa atin ng opening prayer si Brother Martin. Ang inyong lingkod po ang welcome remark. At ang susunod po sa akin ay ang ating promotional talk ni Sister Anching Oliverio. At musical offering na Aileen Espiritu. Nagkapalit. Si Sister Laverne po ang musical offering. And then ang mission emphasis ay pagkakalob sa atin ni Sister Erica. At magbibigay po sa atin ng musical offering din ang ating mga remnant kids, no? Sa umagang ito. At lesson review by group and then closing prayer po ng church elder in charge. So yan po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa. Naway mabless po tayo at purihin po natin ang Panginoon sa araw ng Sabat na pinagkaloob niya po sa atin. Yan po ang panalangin. Yan. Happy Sabbath po sa lahat. Masaya ba tayo? Happy family ba ang PUC Remnant Church? I hope. Ang binigay sa aking topic ngayon ay regarding sa family. How to have a happy family. Ito yung merong nakuha sa site si Brother Johnny, tinulungan niya ako na from Ellen G. White din ito, Ellen G. White's writing. At ang purpose nito, ang promotional talk is strengthening the family and God's blueprint for love and unity. Yung palang strong family ay God's blueprint. Kumbaga, titulo sa bahay, God's blueprint for love and unity in the family. So this is based on Ellen G. White's writing. Ang sabi dito, good day, friends. Today, we are inviting you to a life-changing journey. So, ang happy family pala ay daily journey. One that begins right at home. Alalahanin natin, ang journey natin should begin right at home. Ellen G. White tells us that the happiness of society, the success of the church, the prosperity of the nation depend upon the home influences. So kung maganda ang influence natin, maganda ang pagmamahalan natin sa bahay, hindi lang sa bahay, sa church, dapat meron tayong love at home. Kasi kung may love tayo, wherever we go, we reflect the life of Jesus. So ito ang sabi, if we want stronger churches, healthier communities,
and a more hopeful future. It all begins with a family. So, ilagay natin yan sa, sa puso, sa mind. At sabi dito, in a world filled with pressure, distractions, and broken relationships, many families feel stretched, disconnected, or tired. But God has a better plan. He designed the home to be a place of peace, love, growth, and grace. So ang bahay daw ay it should be a place of peace, kapayapaan, love, growth, and grace. Ellen G. White also reminds us that the true family success doesn't happen by accident. It happens by intention. She writes that the home should be the happiest place on earth. So, hindi lang sa bahay. Kasi, ang spiritual home natin ay PUC Remnant. So, it should be the happiest church, the happiest family on earth. So, tandaan po natin na let us make our home church a family of love or a place of peace. Sabi dito, she writes that the happiest home is a place where angels is with us. They love to dwell in the happy home. Imagine conflict with prayer instead of pressure, with understanding instead of misunderstanding. So, this is possible and begins with a simple but powerful principles. Number 1 is love that serves. So, pag nag-serve tayo, we should be committed with love. Ang iniisip natin pag nag-serve, to praise God, not to praise ourselves. So, yan din. White wrote that love is law of the household. Real love is not just a feeling. It is patient, gentle, selfless, and willing to put the family first. And number 2, communication that heals. Many families struggle not because of lack of love, but lack of listening. Ito ko minsan ang talagang weakness natin. Kahit na may nagsasabi, teka muna, meron pa akong gagawin. So, you don't take time, you don't give time to listen. Ano pala ito? One, cause ng conflict. She counsels us to speak with tenderness, for a soft answer turneth away wrath. And number 3, time that connects. Ellen G. White also urges families to spend meaningful time together, to pray, worship, work, and even play together. These moments create memories that bind hearts together. And number 4, faith that anchors at home. She says also, your home should be a little heaven on earth. When families worship together, they grow spiritually together and storms become easier to face. Friends, these principles can transform relationships, strengthen marriages, heal parent-child gaps, and restore the joy to the home. I hope meron tayong nakuha sa mga counsels ni Mrs. White. Kasi, lagi natin isa buhay na love is the law of life. So, happy Sabbath. Ulit. Ulit. Mahina eh. Mahina.
Ano yun? Ba't ang hina? Ba't ang pangit? Check ng... Yan. Yung connection. Ulit. Isa pa nga. Did Moses know? Ulit mo. Gugulo. Ba't ang pangit naman? Did Moses know when the branches spoke, he would be the chosen one? Or did his people know that a cloud of smoke would be safely lead them home? Sometimes God will speak through a bush of flames or pillar in the sky. But at times His silence fills our days, leaving us to wonder why. Sometimes we wait simply to find. Sometimes His answer come with time, not right away, clearly to see. Sometimes we never get those parted seas that leads us from the shore. But there is a place when we'll learn to wait on the Lord. If I had my way, there would come a day with a never-ending dawn. No more morning sighs in the dark of night as I wonder where He's gone. I would never see how His mercy reigns beneath a cloudless sky. There would be no need for healing grace to comfort when we cry. Sometimes we wait simply to find. Sometimes His answers come with time, not right away, clearly to see. Sometimes we never get those parted seas that lead us from the shore. But there is a place as we learn to wait on the Lord. Sometimes we wait simply to find. Sometimes His answers come with time, not right away, clearly to see. Sometimes we never get those parted seas
that leads us from the shore. But there is a place as we learn to wait on the Lord. Oh, there is a place where we rest in His grace as we learn to wait on the Lord. So good morning everyone and happy Sabbath. Ay, di ko po narinig. Happy Sabbath! Ayan, mukhang gising na sila. So ako po ang magmi-mission story for this Sabbath. So ang title po ng ating mission story ay, basahin po natin, From Rapper to Preacher. Ayan. So alam naman po natin yung rapper, di ba? Yung mga siguro nung mga kabataan natin, ano tayo dyan yung mga wiki-wiki. Parang ganon. So okay, ang bida po ng ating kwento ngayong araw na ito ay nagngangalang si Sebastian. Galing po siya sa bansang, saan po siya galing? Chile. Ayan. At actually yung Chile is, ang salita din nila doon ay Spanish. Kasi may mga ka-work po ako na taga Chile. So Spanish din po sila doon. At ayan po, isa po sa mga best attraction sa mga tourists ay yung the Chilean Lake District. Napakaganda. Okay. So alam nyo ba, itong si Sebastian ay merong dalawang, ano bang term nito? May dalawa siyang life. O parang sabihin natin, doble cara. May dalawa siyang buhay. In a way na yung isa, alam ng pamilya niya, or kilala siya ng pamilya niya bilang ganon, at yung isa ay kilala siya ng kanyang mga kaibigan bilang ganon. Ano kaya tong ganon? Alamin natin. Ayan. So, sa bahay at sa school, high school pala itong si Sebastian, siya ay isang tahimik, masigasig mag-aral, at masunurin. Ayan. Pero, and also, on the Sabbath mornings, lagi siyang pumupunta sa church with his parents. And then, actually, isa pa siya dun, may mga position siya, leadership position sa church. So, di ba? Goods na goods. Pero, but after school, kahit nga actually kakatapos lang ng church Sabbath, or nung hapon na yon, nagiging iba si Sebastian. Nagtatransform. Hindi nag-transform na naman. Baka iba yung imagination ng transform. Ayun. Nagbabago si Sebastian. Nagiging rapper siya. Ayan. 'Di ba? So, alam niyo ba kapag nagra-rap si Sebastian, ang dami niyang at nakukuhang atensyon ng crowd. Kasi siguro napakagaling nitong ni Sebastian. Hindi naman siguro tayo makikinig or yung mga tao makikinig sa kanya kung hindi naman siya magaling mag-rap. Ngayon, itong si Sebastian ay lumaking Seventh-day Adventist sa kanilang bahay. Ayun. And then, nung bata pa nga siya, yung parents niya, tama naman. Yung parents niya ay very mission-minded teachers. Tapos, nag-work din sa Adventist school sa Chile. Pero nung nag-teenager na si Sebastian, hindi na siya interesado sa church. And, ang iniisip niya ay parang, anong term na, mema na lang na daw mag-church siya. O yun, punta lang sa church with parents, ganon. Tapos, narinig niya lang si God at yung relationship niya with God is talaga hindi totally nag-develop. And also, parang ang alam niya lang kay God is kung ano lang naririnig niya. Pero feel niya, hindi siya kasali sa plano ni God. So, yun yung nararamdaman niya. So, just imagine, parang na-realize ko dito, sabi dito na sumasama nga siya sa church. So tayo, yung mga anak natin, sinasama natin sa church. So masaya tayo kasi nagsisimba sila. Pero natanong ba natin
kung ano yung relationship nila with God. So yun yung nararamdaman ngayon ni Sebastian. Na siguro yung parents niya, dahil nga nakikitang sumasama siyang nag-church, okay lang, walang problema. Pero meron na palang something kay Sebastian. Now, outside church, dito naman tayo sa second life ni Sebastian. So nahilig nga siya sa hip-hop music and talagang doon nga sa Chile and the rest of South America. Usong-uso yun or sikat na sikat yung music na yan. And then, ito yung word tingin niya nagtatransform daw siya kapag nakakarinig siya ng hip-hop music. Ayun, talagang nafe-feel alive siya and also nahi-hypnotize siya sa music. Kung alam niyo lang po, si Sebastian that time ay 14 years old. So talagang bagets na bagets pa. Ayan. So, na-attract nga siya sa freestyle rap. Tapos, also in the hip-hop music. Doon, gustong-gusto niya yung mga songs ng mga artists na kung saan ay gumagawa ng mga improvised song. Yung parang on-the-spot songs, ganun. Or mga rap na. Di ba yung mga rap natin na laging may katunog yung dulo? Tapos meron pa yung mga palitan ng sagot. Ganun. So, itong sumali siya sa mga rap battle. Nangyari is, nung sumali siya, nanalo siya. So, di ba pag nananalo tayo, ay wow, ang galing ko. So, parang tumataas yung confidence niya, ang galing ko. Tapos, inaya pa siya ng mga kaibigan niya na, ay, sali ka pa, meron kasi ang galing-galing mo. So, sumali pa siya at mga nakalaban niya is yung mga mid-20s na. And then, isipin nyo, sa isang rap battle, nanalo siya. At during that time is Sabbath day. At ang alam niyo ba kung ano nila, rap title nila or category? About Satan. So nanalo siya habang pinaglalaban niya si Satan. So parang, ayun na. Anong nangyari? So talagang nagustuhan ni Sebastian yung challenge. Talagang, ayun nga, sino ba namang hindi matutuwa or pag ikaw ba patimpalak or mga or something. Di ba nakakatuwa sa feeling, uy, nanalo ako sa gusto ko pa. Kaya ko pala, galing ko pala ganon. Ngayon, ginagamit na rin niya yung about sa alcohol, o kaya yung mga, kasi yun yung mga commonly ginagamit sa mga rap battles yung mga, alam niyo na yung mga words na hindi. The more nga na may mga mura, ganon, parang natutuwa pa yung mga tao, mas napapahiyaw. So, syempre, mas ginagamit niya. And then, he listened to hip-hop all the time. Yun na yung ginagawa niya. Now, somehow, isipin nyo, na-manage naman niya na i-keep yung dalawa niyang buhay. Talagang during that time, hindi talaga nalaman ng parents niya. At 4 years pass. 4 na taon naging ganun ang mga scenario sa buhay ni Sebastian. So sa church, mabait, papasok, sa school din, ganun. Pero pag after nun, doon na siya ulit sa rap battle niya, sa mga friends niya, na hindi alam ng magulang niya. So after that, ang nangyari ay dumaan nga ang COVID. So, yun, nadaanan siya. So, nagkaroon nga ng lockdown. And then, na-stuck si Sebastian sa bahay. Kasi bawal nga lumabas. And then, yung mga rap battles sa online, hindi niya gusto. Iba yung feeling. Iba yung feeling kapag yung live compared dun sa online. Parang hindi niya ma-feel yung na nag-iiyaw yung mga tao, ganun. So, parang nawalan siya ng gana. Tapos, sabi niya, parang nawalan ng saysay ang buhay niya. So for the first time, naisip ni Sebastian si God. Diba? During that time. Then, he felt empty. And nagkaroon siya ng desire na mas makilala si God. So isipin natin, di ba? Lumaki siya sa pamilya na laging nag-worship. Pero hindi niya naisip na magkaroon ng personal time with God. So, actually, paano hindi niya malalaman? Wala daw nagturo or nagsabi sa kanya kung paano magkaroon or paano mag-spend time with God. So, clueless siya. Ang alam niya lang is, ayun, may Bible, magbabasa ng Bible, magpipray, magsising, ganun. So, gusto ni Sebastian na magkaroon ng relationship with God. So, nangingi siya ng sign, sabi niya, kung gusto niyo po ba din ako magkaroon ng relationship with you? Bigyan niyo ako ng sign, gisingin niyo ako ng maaga kinabukasan. Kasi itong si Sebastian, kapag natulog, talagang anong oras na magigising. And alam niyo ba,
after niya gawin yung prayer request niya, pray pala yun, ayun, nag-pray siya doon. Nagigising na siya ng 5 to 6 o'clock ng umaga. So sabi niya, grabing sign to, napakaaga. Talagang, tinupad talaga yung prayer request niya. So ibig sabihin, pinapakita ni God na, ito yung sabi niya, na parang as if Jesus was saying, I am alive and interested in having a relationship with you. Napakaganda. So, nagsimula na si Sebastian na laging nagbabasa ng Biblia, and then doon niya na-realize na yung libro na yon ay hindi lang basta-bastang libro. Ang dami niya natutunan at talagang nag-grow yung relationship niya with God. And isipin nyo, yung sa mga rap battles kasi, the more na marami kang nababasa or marami kang nalalaman, mas magaling kang gumawa ng mga words, di ba? At saka yung mga ibabato mo. So, naisip niya, mas maganda pala ang Bible, mas marami siyang natututunan doon. So parang, ay, mas maganda pala ito. So, kasi interested siya magbasa eh. So nung nabasa niya yung Bible, mas attractive daw than any rap verse na pwede niyang i-improvise. So for the first time, nag-stop yung feeling niya na parang walang kwenta na yung buhay niya. So hindi niya na napipil na siya ay mag-isa. Talagang he spent many hours with God in the Bible and prayer during the COVID pandemic. So, nung nag-lift na yung lockdown, si Sebastian ay nag-join sa Adventist Youth Group na nagbebenta ng mga books door-to-door. Then, the experience, talagang pinalakas yung inner transformation niya. Transformation ulit, ayan. That had started nung pandemic lang. And then, he learned that Jesus loves him. Ayan. And also, naramdaman din ni Sebastian na parang tinatawag siya ni God na maging pastor. So today, si Sebastian ay 21 years old na and nag-aaral ng theology sa Chile Adventist University. And then actually, he is considered na star student. Napakagaling. And yung teacher niya, inassign siya bilang maging student chaplain. So parang doon naghingi yung mga students ng advice for spiritual. Ayun, siya ang na-assign doon. So, Sebastian, talagang nag-express siya ng gratitude with God na talagang binigyan siya ng opportunity na makapag-study nga sa Chile Adventist University. So, ito yung sabi niya, I feel it is truly an act of grace toward my life because I see where I was and where I am. So, di ba yung pinanggalingan niya? And there is a radical difference. I had to change my lifestyle, my thoughts, the things I listened to, and the things that I was consuming. Sabi niya pa, God is still working in me. I hope to be worthy of the calling that He has made of me. So, ang kwento pong ito ay paalala po sa atin na para po sa ating 13th Sabbath offering. And also, ayun, mapupunta po ang 13th Sabbath offering or also known the Quarterly Mission Project offering sa Chile Adventist University sa Chilean, Chile. And this offering will allow 50 more students to live in dormitories and campus that currently yung university has about 3,000 students, the vast majority of whom are not Adventists and live off campus. The expanded dormitories will be open to all but are especially needed by Adventists. So, thank you for planning a generous offering. So, thank you everyone and happy Sabbath.
dito ka. Ito. Maririnig ako na ba? Mag-mic pa. Huwag na. Maraming salamat po sa ating mga kabataan at sa mga participants po natin sa umagang ito. Tayo po idadako na po sa ating lesson. Ako po si Pastor Jan Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries. Ito rin naman ay napapanood sa Hope Channel. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagtangkilik, pagsubaybay, pakikinig, panunood, nasan man po kayo sa radyo, telebisyon o sa social media. Kami po ay natutuwa na makasama po kayong lahat at maraming salamat sa ating Panginoong Diyos na gumagawa ng paraan para nang sa ganun ang ating paglilingkod, ang ministeryong ito ay makapagpatuloy. Maraming salamat po sa lahat po ng mga kaibigan at mga kapatid na nananalangin, nagsoshow ng kanilang concern, nagsishare ng kanilang mga resources in order for this ministry
to continue. Maraming salamat po sa inyong lahat. At lalong higit sa inyo pong lingkod na pumupunta kung saan-saan, napapadala po tayo at minsan naman ay nai-invite po ng mga churches, ng mga iba't ibang mga lugar. Maraming salamat sa lahat po ng mga kaibigan at mga kapatid na nagbubukas ng kanilang mga tahanan upang sa ganun ang inyong lingkod ay makapunta, makadalaw at makapag-serve at makapag-preach po sa inyong mga lugar. Muli po maraming salamat sa inyo at nawa po'y patuloy ninyong maranasan ang biyaya at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Ang taon ay malapit nang magtapos. Ganun pa man, ang pagmamahal ng Diyos ay kailanman hindi matatapos. Amen? Hindi matatapos. Kaya naman, napakasarap na tuloy-tuloy tayong nag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. And I'm inviting you to please share ito pong ating programang ito. Sa mga nanonood sa social media, napakadali lang. Click nyo yung share button dyan. Para nang sa ganun, ma-notify po kayo sa lahat ng mga pag-aaral na ating ginagawa. At ganun din po mga kapatid ko, mga kaibigan ko, sa lahat ng mga sumusubaybay, patuloy ko rin po kayong inaaniya na suportahan ang ating YouTube account. Mag-subscribe po kayo and para nang sa ganun, ma-notify po kayo sa mga videos na ating nire-release. Ito po ay hopefully makikinabang po kayo sa mga nire-release po naming mga videos, mga short videos din, para po nang sa ganun ay ma-inspire tayong patuloy na manghawak lamang sa ating Panginoong Diyos. Sa pagpapatuloy, hilingin natin ang kapangyarihang nanggagaling sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. At sa pagkakataon pong ito ay muli kaming binigyan ng pagkakataon upang mag-aral ng inyong mga salita. Nawa po ang mga bagay na aming malalaman, mapapakinggan, ay maisabuhay po namin. Maitanim sa aming mga puso't isipan na tulungan kaming huwag itong malimutan. Nihiling po namin, Panginoon, nagabayan niyo po kami. Sa aming mga sarili kami mga mahihina, hindi po namin kaya. Ngunit salamat po na ang banal na Espiritu ang tutulong po sa amin upang ipaunawa sa amin ang inyong kalooban. Lord, help us to hear your still small voice talking to us. At pag narinig po namin, tulungan niyo po kami at bigyan kami ng lakas na maisagawa ito. Salamat, Panginoon. Magkakahiwalay man po kami. Pari kaming magsama-samang mag-aral ng inyong mga salita sa pamagitan po ng mga social media platforms. Purihin ang inyong pangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po, isang mapagpalang panunood sa inyong lahat, isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, anong oras man na nakakasama po namin kayo, anong oras man na kayo'y sumusubaybay sa paglilingkod na ito, purihin ang ating Panginoong Diyos. Ang topic po natin, o ang overall na pinag-uusapan po natin is ang Book of Joshua. At hindi lamang po yun, ang ating topic para ngayon ay pinamagatan po nating Living in the Land. Tandaan po ninyo, yung first half ng Book of Joshua, it talks about the conquest. Kung paanong tinupad nila ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, ang kagustuhan ng ating Panginoong Diyos na sila ay makapasok sa lupain ng Kanaan. At hindi lamang po yun, in order for them to settle o sila ay mag-conquest po doon sa lugar, and then yung next half, it's about settling in the land. Now, ang ating pag-uusapan, they are already living in the land. Last time, pinag-usapan natin ng mga nakaraan, yung appropriation ng bawat mga lupain. Now, we will look at kung paano sila'y namumuhay doon po sa lupain. And, of course, hindi natin maiiwasan as human as we are na meron pong mga misunderstandings that will happen. And this is what we're going to talk about dito po sa topic na ito. And that's why our key text can be found in Proverbs 15 verse 1. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. At ito mga kapatid, habang binabasa ko itong text, nagre-reflect ako, talagang we need the grace of God so we can answer in a gentle manner. Kasi bakit po ang tendency, pag tayo ay na-accuse, tayo ay napagsasabihan ng hindi maganda o ng walang katotohanan, ginagawa ng kwento, ano pong tendency? Our tendency is to react and at the same time to say also bad things about the person. Ano? Yan ang nangyayari sa atin. That's our human nature. And I believe many of us will be guilty of this, that we
are not able to answer gently when we are facing accusations or when we are facing falsehoods. Ano, yung ginagawan ka ng kwento. Yung tayo ay ginagawa ng mga hindi magagandang mga alam mo yun, yung gagawa ng mga kwento lang laban sa iyo just to bring you down or what? Kasi ito po yung pag-uusapan natin ngayon. And that's why, kung ganito ang nagiging reaction natin as human beings, nagpapakita lamang we need the grace of God. Kasi nga po ang tendency natin, mga kapatid ko, mga kaibigan, gumanti. Gumanti. Minsan ang tendency natin ay patunayan natin na tayo'y tama at minsan nagagawa na natin sa maling pamamaraan. Kaya nga po yung mga nakaraan nating pinag-uusapan, napakahalaga na although we are to stand for the truth, we should not lose our sight of Christ. Kasi bakit? Pag minsan, sa pagtayo natin sa katotohanan, hindi natin napapansin, masyado na pala tayong abala sa ating mga sarili. Abala na ipagtanggol ang ating mga sarili. Nalimutan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Nawala na pala siya. It's not about Him na. It's all about us. And that's why this lesson hopefully will be a blessing sa ating lahat. Sa atin mga sumusubaybay, and hopefully we can get wonderful lessons dito po sa pag-uusapan natin. At again, nasa Joshua 22 tayo, at ang nangyari po, kung sisimulan natin ang basa sa Joshua 22, verse 1, 2, and 5, ito po ang pagkakasabi. Then Joshua called the Reubenites, the Gadites, and the half of the tribe of Manasseh, and said to them, You have kept all that Moses, the servant of the Lord, commanded you, and have obeyed my voice in all that I commanded you. And then verse 5, But take careful heed to the commandment and the law which Moses, the servant of the Lord, commanded you, to love the Lord your God, to walk in all His ways, to keep His commandments, to hold fast to Him, and to serve Him with all your heart and with all your soul. Kumbaga dito po ay binibigyan ng affirmation, ng appreciation, ng papuri ni Joshua. Kumbaga they are being encouraged, and at the same time they are appreciated for what they have done. Yung kanilang commitment to stand for the right, to obey what the Lord told them, na gawin yung dapat nilang gawin. They were able to do it. At ang sabi ni Joshua sa kanila, but be careful, again it's a warning, to stay within the boundaries of God's love. To obey what the Lord says. To love the Lord your God. At lumakad sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Patang nagustuhan ko po dito, Joshua was balancing his counsel, his warnings, and at the same time, his commendation sa kanila. And in the same way, I hope and pray, mga kapatid ko, mga kaibigan, tayo, when we look back in our lives, or even today, if someone will see us, well, of course, it's not our intention to get appreciation or commendation. We just do what is right. Lagi ko po sinasabi, mga kapatid, mga kaibigan, we do what is right even if no one is doing it. Because yung mali, yung wrong things will never be right just because many are doing it. So we stand for the right. We are committed to what the Lord told us, to what the Lord said to us. At gagawin natin yan, even without the commendations, without anything, without appreciation. We do it because it's the right thing to do. Kumbaga, yung sinasabi nga natin, yan ay may benefit or wala, may posisyon or wala, matalo, manalo, may kapalit o wala. O alam yun, gagawin mo siya because it's the right thing to do. Hindi lang natin siya ginagawa dahil meron siyang kaakibat na blessing. Hindi natin siya ginagawa dahil gusto mong mapunta ulit sa posisyon. Hindi mo siya ginagawa dahil lang gusto mong makareceive ng reward. Ginagawa natin siya because it's the right thing to do. And I believe this is what Joshua is saying. They are being commended. Tama ang inyong ginawa. And then the counsels and warnings, manatili kayo sa ating Panginoong Diyos. I'm reminded of Colossians 3:23 that says, whatever you do,
work heartily as for the Lord and not for men. Ito yung napakaganda nito. Pinapaalalahanan tayo na while we are called, while we are commanded to respect people, to respect leaders, our loyalty should always be sa ating Panginoong Diyos. Amen? Ang ating katapatan ay walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos lamang. Kasi bakit po? Kasi dito sa mundong ating ginagalawan, maaring pagminsan, yung loyalty natin, hindi na napupunta sa Panginoon, napupunta na sa tao. Kaya ang sabi dito, gawin mo para sa Diyos at hindi para sa tao. Because those who are for the Lord, kapag mali na ang ginagawa ng karamihan, you will stand for the right. At kahit yan ay kaibigan mo pa, gagawin mo ang tama. Because your loyalty is to the Lord and not to men. Ano po? Kaya ito ang sinasabi dito sa text. You work heartily, whatever you do, as for the Lord and not for men. So mga kapatid ko, mga kaibigan, as we are starting this study, we are being reminded of our loyalty, of our commitment to the Lord. Na gawin natin ito para sa Kanya. Huwag nating gawin dahil lang may gusto tayong matanggap, o kaya naman dahil gusto nating ma-please yung kaibigan natin, o dahil, alam mo yun, natatakot tayong manindigan sa tama. Kaya nga pala sabi ni Ellen White, di ba? The greatest want of the world is the want of men. Men who will not be bought or sold. Men who will stand for the right, though the heavens may fall. Mga mananatili sa katotohanan. Ano pa man ang mangyari. So again, Joshua is commending them for doing what's right. And we are reminded to continue doing things for the Lord and not for men. Kaya po mga kapatid, my Ben, we need to have a heart check. Baka pag minsan ang loyalty na natin, hindi na nasa Panginoon. Baka ang loyalty na natin, nasa atin ng mga asawa, ang loyalty natin, nasa atin ng mga... Of course, you need to be loyal to your partners, ha? Hindi ko sinasabing wag tayo maging loyal sa ating mga partners. Maging loyal tayo sa ating mga partners, pero mas loyal tayo sa ating Panginoong Diyos. O baka naman pag minsan, alam mo yun, yung loyalty mo dahil kaibigan mo na, kahit mali na, susuportahan mo, hindi ganon. You are called to stand for the right, though the heavens may fall. Kaya sabi dito, in everyday life, we often face challenges and difficulties that can easily discourage us and make us want to give up the fight. That's easy at times to do. Yet we can call upon the power of the Lord who promises to be with us and enables us to do what He asks of us. If we keep our higher calling before us, we can be motivated to press on ahead despite the inevitable challenges and discouragement that are part of our fallen existence here. Kumbaga darating talaga yung panahon na there will be challenges, there will be issues, but we need to remember our higher calling, and that is our loyalty. Our calling is from the Lord. Hindi tayo pinili lamang ng tao. Hindi tayo nilagay lamang para nang sa ganun i-please ang mga tao. We are chosen to be faithful to God. And we need to remember our calling from the Lord. When we remember our higher calling from the Lord, He will also motivate us and strengthen us so we can move forward to do what is right, no matter what. Ngayon, ito pong topic natin, itutuloy natin. No? So they received the commendation. Now, let me share with you 3 points. 3 points po ng ating pag-aaral na hopefully maging madaling paraan para maalala ninyo, ma-share po ninyo sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, and hopefully rin po ay maging pagpapala sa mga tao sa paligid nyo at lalo na po sa inyo at maging madaling paraan para maalala nyo itong ating pag-aaralan. So number 1, as we look at this topic, living in the land. Again, ulitin ko, they were commended for doing what is right. Pero hindi po natin maalis, base sa ating mga binasa, as we work for the Lord, as we stand for the right, there will be adversities.
Okay? Or accusations. Yan ang nangyari dito sa Joshua 22. Kasi bakit po? Ito po, basahin natin sa verse 10 to 12. And when they came to the region, kasi pumunta na po sila doon sa region nila, of the Jordan, which is in the land of Canaan, the children of Reuben, the children of Gad, and the half tribe of Manasseh built an altar there by the Jordan, a great impressive altar. Now the children of Israel heard someone say, behold, the children of Reuben, the children of Gad, the half tribe of Manasseh, have built an altar on the frontier of the land of Canaan in the region of the Jordan on the children of Israel's side. And when the children of Israel heard of it, the whole congregation of the children of Israel gathered together at Shiloh to go to war against them. Ayan na, ano po nangyari? Kasi bakit nag-build sila ng altar? Yung tribe ni Reuben, ni Gad at yung half ng Manasseh. Nag-build sila ng altar. At nung nalaman ng ibang tribes, they are ready to go to war. Kasi bakit po, mababasa natin mamaya na yung mga naging accusation sa kanila. Hindi pa nila alam kung ano yung buong nangyari, kung bakit nagkaroon ng ganon, ano na pong nangyari sa kanila. They started making judgments. Well, hindi natin maiiwasan. Posible nga nangyari, mga kapatid ko, mga kaibigan ko, ay because, they feared yung mga nangyari noon. They want to be, of course, remember, ang mandate ni Joshua rin, be faithful to the Lord. Natakot sila. Natakot sila na baka itong ginagawa nitong tatlong tribe na to ay talagang pagpapasaway sa ating Panginoong Diyos at baka sila'y madamay. They operated out of fear. Pero dito mga kapatid, mga kaibigan, maganda. Kasi mapag-uusapan natin mamaya. They operated out of fear, both of them. Because of the fear of their desire to please the Lord. Pero hindi ko sinasabi na yung kanilang process, paraan ay tama. Kasi dito po, imagine nyo, they want to go to war right away against them. Kasi bakit ko po sinasabi? Na may accusation at yung, again, kasi meron po mga statements na nagpapakita na itong 9 tribes and half, ay takot din. Kasi may mga experiences na sila in the past and they were reminded to be faithful to God. Ngayon, ang nangyari po, itong nagustuhan ko naman. Nung sila'y nagalit na kagad, yan na, may accusations na eh. Sila'y nagalit. O mga kapatid, kayo ba? Naranasan nyo na bang ma-accuse? Aray ko. Palagay ko lahat tayo dito will say, aray ko, lahat tayo nakaranas. Pero mas mabigat, naranasan nyo na bang mang-accuse? Aray ko po lalo. No. Yung hindi mo pa alam ang buong kwento, ginawan mo na ng kwento. Yung hindi mo pa alam yung buong nangyari, nag-conclude ka na kagad na ito yung pangyayari. At ang nangyari ay, trinay mo nang i-encourage lahat na yun talaga ang totoong nangyari without asking the person. Nangyari na ba yan, mga kapatid ko, mga kaibigan? Kasi yan ang nangyari dito. Pero nagustuhan ko dito, sa banal na kasulatan, yes, they already made some conclusions. Pero nagustuhan ko, they sent someone to check and to ask kung totoo ba yun. Okay? Nagpadala sila. Sino yung pinadala nila? Si Phinehas, the son of Eleazar, at with him, 10 rulers, 1 ruler each from the chief house of every tribe of Israel. So, nagpadala para nang sa ganon, to clarify, to check. Kumbaga, galit na eh. Galit na sila. We are ready to go to war. Pero teka lang, magpadala tayo to check. Baka mamaya mali pala yung akala natin. Yun ang nagustuhan ko dito. Hindi yung gumawa kagad ng konklusyon. Well, gumawa na nga ng konklusyon eh. Kasi ready to go to war. Pero at least, naisip nilang magpadala muna to check and to clarify. At ang sabi po, alam niyo si Phinehas, he built an influence reputation for himself. Kasi bakit po? Sa Numbers 25, 7-8, now when Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, saw it, he rose from among the congregation and took a javelin in his hand. He went after the man of Israel into the tent and thrust both of them through, the man of Israel and the woman through her body, so the plague was stopped among the children of Israel. Kumbaga si Phinehas has built a reputation
na siya ay tatayo sa katotohanan, he will do. So he was sent to check. At ang nangyari po, again, ulitin ko, maganda, no? Kinausap. Although nag-react na kagad sila, they are ready to go to war, pero kinausap nila. Nagpadala sila to check, teka lang, totoo ba itong nangyari? At ito po ang sabi sa statement, verse 16 ng Joshua 22. Thus says the whole congregation of the Lord. Ayan, lahat sila, they are united. What treachery is this that you have committed against the God of Israel? To turn away this day from following the Lord, in that you have built for yourselves an altar that you might rebel this day against the Lord. Ayan, grabe accusation. Ang nangyari, dahil nakita nila yung altar, and of course, again, driven by their past experiences, na sila syempre operated out of fear, na they don't want na mag-suffer ang buong Israel. Well, I want to believe that's the reason, that's the purpose. So, ang nangyari, sabi nila, bakit kayo nagrebelde sa ating Panginoong Diyos? These are strong accusations. Mga kapatid ko, hindi pa alam, pero alam niyo yung pagtatanong, para bang ang dating is they are very sure of what really happened. At ang sabi pa sa verse 17, is the iniquity of Peor not enough for us, from which we are not cleansed till this day, although there was a plague in the congregation of the Lord? Verse 20, did not Achan, the son of Sarah, commit a trespass in the accursed things, and wrath fell on all the congregation of Israel, and that man did not perish alone in his iniquity? So makikita natin sa kanilang statement, they are afraid na madamay ang buong Israel. Remember, we have a lesson, pwede nyo pong balikan sa ating YouTube o sa ating Facebook, o kung nandyan pa yan, pero nasa YouTube yan for sure. Meron tayong topic na the enemy within, at yung topic within the camp, si Achan, ano nangyari? Nagnakaw, nagtago siya ng mga bagay na sabi ng Diyos ay wag. Ang naapektuhan ay buong Israel. And so we can see now that the motivation is out of fear. Why? Because they want to stay in the command of the Lord. Kaya lang, yung process nila ay medyo mali. Kasi bakit? Nagsimula sila kaya agad mag-accuse. Mag-accuse doon sa other tribes. Kay Reuben, Gadite at sa kahap ng Manase. So nakikita po natin yung motive behind, out of fear. Pero ang gusto ko dito, I want to believe na yung motive is because out of fear that they want na makasunod sa kalooban nating Panginoong Diyos. Kasi minsan mga kapatid, nag-a-accuse tayo, pero ang motive natin, iba. Not because we are afraid na hindi tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Sometimes nakakapag-accuse tayo kasi bakit? Because of our own personal reason. Naninira tayo ng tao. Kasi bakit? Feeling natin minsan baka threat sa atin. O baka naman pag minsan feeling natin, may ginagawang iba sa atin. O kaya feeling natin ay sinisiraan tayo or ano pa man. Minsan ganun na nangyari sa atin, kaya nakakapag-accuse tayo. Hindi ko po sinasabi, mga kapatid ko, mga kaibigan, na tama yung ginawa ng other 9 tribes. Hindi ko rin sinasabi na yung motive nila will justify the means. Will justify yung paraan nila that they accuse the other tribes. Pero ang point ko, mga kapatid, it's out of fear that they don't want the whole Israelites to suffer again. And that's why they are ready to go to war against the children of Reuben, Gadites, and half of Manasseh. Kumbaga, yung motive medyo okay, tama, pero yung process mali. Pero minsan mga kapatid, lahat mali eh. Motive mali, mali na rin yung paraan. Kasi minsan yung motive mga kapatid, yun nga. Minsan may mga iba gusto lang mag-accuse. Yung iba naman ay ang nangyayari, they fear na baka may mawawala sa kanila. Mawawala yung resources, mawawala yung function, yung position, mawawala yung kayamanan. So they resort into accusing people. But in here, it's about, mga kapatid, they fear that they will suffer again as a family.
because of this sin. Kaya they are ready to face head on the other tribes. Pero again, mga kapatid, we should not accuse. We should not accuse. Again, but again, ang gusto natin i-point, there will be adversities. There will be problems while we are here on earth. Ito, the examples of Achan and Baal Peor serves as a precedent. One or precedents, one for treachery and the other for rebellion. They also express the fear of the 9.5 tribes that the act of building an authorized altar will lead to apostasy, idolatry, and immorality which will incur the wrath of the Lord upon the entire nation of Israel. Ayan yung sinasabi ko. Kumbaga ayaw nilang madamay na lahat kasi naranasan na nila, nakita na nila. Although again, yung process, they already jump right away into conclusion. Bakit kayo nagkasala? Bakit kayo nagrebelde? Bakit kayo gumawa niyan? Without knowing first the whole truth. But still, again, I'm not saying na yung process o yung paraan ay tama. Pero makikita po natin ang motive kasi they don't want the entire nation to suffer. Pero yun nga po, pag minsan na nangyari, tayo nakakagawa. Kaya mga kapatid, we cannot really compare. And we need to check within ourselves. Baka tayo mismo pag minsan nag-a-accuse tayo kasi ang purpose natin at ang reason natin, not because we want to save the organization or not because we want to save the church or the family or kaya naman yung mga pamilya, pagkakaibigan, kundi ang purpose natin, kaya tayo nag-accuse kasi sa sarili natin. Baka ganun na nangyari kasi we want self-preservation. Kaya kahit wala pa tayo, hindi na natin alam ang katotohanan. O hindi pa natin nalalaman, may nakita lang tayo, we started making accusations. But again, ang lesson po natin dito, there will be adversities. While we are here on earth, while we stand for the truth, there will be adversities. Ang nagustuhan ko po, now let's go to the second point. As we look at this living in the land, as we look at standing for the right, no matter what, staying loyal to Jesus. Yes, there will be adversities. Number 2, we need to look at the answer. Kasi bakit po? From the answer of these tribes, yung 3 tribes, yung 2 tribes and half a tribe, makikita po natin how they are really showing their relationship with God. Na ang purpose nila is hindi para sumamba sa mga Diyos-Diyosan, kundi maganda ang kanilang purpose. Kaya ang sabi dito sa so far, the tribes have not replied to the accusations but instead have quietly listened to the allegations against them. Given the seriousness of the charges, their patience is exemplary as they display the true meaning of the proverb, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ito mga kapatid, ulitin ko, napakahirap. Pag na-accuse, pag may mga adversities, ang tendency natin, gusto nating gumanti. Gusto nating patunayang tama tayo. Gusto nating pagmukaing mali yung naninira sa atin. Pero dito po ang ginawa nila, tumahimik lang muna sila. They waited for them, the other group to finish. Kaya mga kapatid, we need the grace of God. Ako mga kapatid, as I look at this, I need the grace of God. I need the mercy of God. So I can also do this to stand for the right. And while I stand for the right, to stand in love. Alam mo yun, na sa halip na magalit kang, maramdaman mo maawa ka. Kasi bakit, alam mo yun, yung salip na mainis ka, magalit ka, maramdaman mo, maawa ka na lang sa kanila kasi bakit sila gumagawa ng kwento, bakit sila maninira, bakit sila gagawa ng mga, alam mo yun, tas kukumbinsihin pa nila yung iba para magmukha kang masama. Mga kapatid, ang tendency natin magalit, mainis. Nagpapakita na we need Christ in our lives. Nakaka-relate ba kayo? Kung nakakaramdam po kayo ng ganito, it shows that you need Christ. Why don't you give your life today to Christ? And I myself, I need to continue to surrender my life to the Lord. At ang sabi sa Joshua 22,
21 and 22, then the children of Reuben, the children of Gad, and half of the tribe of Manasseh answered and said to the heads of the divisions of Israel, the Lord God, the Lord of gods, the Lord of gods, He knows, and let Israel itself know. If it's in rebellion or if in treachery against the Lord, do not save us this day. Kumbaga ang sabi nila, kung talagang binibintang nyo sa amin, ina-accuse nyo sa amin ay totoo, then wag nyo kaming iligtas ngayon. Let us suffer. They are strongly convinced that God fully knows and understands the situation, and they hope that the present delegation will arrive at the same conclusion. Kumbaga, they are very brave and very clear na ang reason nila, ang motivation nila for doing and building the altar is not for rebellion, not for treachery, not for the sake of doing things na against sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. But they want to stand for the Lord. Kaya sa verse 23 ang sabi, if we have built ourselves an altar to turn from following the Lord, or if to offer on it burnt offerings or grain offerings, or if to offer peace offerings on it, let the Lord Himself require an account. Mga kapatid, itong maganda. Ang maganda po dito, yung other 9 tribes, nagpadala ng delegations to check, tama ba yung nangyayari? Tama ba yung ating accusation? Nagpadala sila. At ang nangyari, sabi ng mga other, nung tribe ni Reuben, ng Gadit sa top of Manasseh, ang sabi nila, alam ng Diyos kung ano ang aming ginagawa. You do it for the Lord and not for men. Ang nagustuhan ko, nagpadala to check. Pero darating ang panahon, mga kapatid ko, mga kaibigan, merong mga pagkakataon sa buhay natin, walang ipapadala to check kung totoo ba o hindi yung accusation sa atin. Darating yung panahon, sa buhay natin, palagay ko ang ilan po sa inyo, nakaranas na rin ng ganyan. Wala man lang tumawag, wala man lang nag-check. Pinaniwala na yung lahat na yun ang iyong ginawa. Tapos later on, malalaman mali pala, hindi man lang iko-correct. Hindi man lang itatama. Darating ang panahon. Pero ang mahalaga, mga kapatid, mga kaibigan, alam ng Diyos kung ano ang totoo. Ay, mga kapatid, mga kaibigan, yun ang mahalaga. Alam ng Diyos kung ano ang totoo. And at the end of the day, what matters most is that the Lord knows your heart. And when you're doing it for the Lord, no matter how many adversities or accusation, if you're doing the right thing, continue standing for the Lord. Kaya nga yung mga nakaraan nating lesson, di ba? Yung giants of faith, si Joshua and Caleb, kahit kahit yung 10 ay talagang sablay ang mga reports at marami nagalit sa kanila, they stood up for what is right. Darating ang panahon. Blessing, ang ganda na nangyari sa kwentong ito, ang nangyari, may pinadala to check. Totoo ba na nangyari yan? Meron ka ngayong way. Nagkaroon sila ng dialogue, merong paraan para ma-open up nila yung pangyayari at yung reason nila, yung motive nila. Pero darating ang panahon. Hindi na. Maniniwala na lang ang iba. Hindi na nila titingnan yung 2 sides of the story. Minsan ang mangyayari, bias ang pananaw. Kasi bakit? Kakilala ko kasi yun eh. Kaibigan ko kasi yun eh. Sinabi niya, pinaniwalaan ko na lang. Minsan ganun na mangyayari, mga kapatid, mga kaibigan. Pero ang mahalaga, you stand for the right, though the heavens may fall. Alam ng Diyos kung ano ang totoo. And you don't need to worry. Well, as human beings, we worry. Nagpapakita lang, we need to submit more and to surrender more sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi sa verse 24, ito na, binigay na nila yung reason nila. But in fact, we have done it for fear. For a reason, saying, in time to come, your descendants may speak to our descendants, saying, what have you to do with the Lord God of Israel? For the Lord has made the Jordan a border between you and us.
you children of Reuben and children of God, you have no part in the Lord. So your descendants would make our descendants cease fearing the Lord. So sabi nila, ginawa namin yung altar kasi syempre medyo napahiwalay kami. Baka mamaya ang mangyari, sabihin, wala kayong parte dito. Kaya out of our fear na yung mga descendants namin, mga anak namin, mga apo namin, lalaki silang nagtatampo dahil sa pangyayaring ito, ginawa namin ito. Fear of separation from Israel rather than apostasy was the true ground for their action. Thus, the building of the altar is not evidence of apostasy as had been supposed. Actually, the contrary is true. They have acted out of fear of the Lord, just as the western Jordan tribes did. The true basis of Israel's unity is not geography or the physical extent of the inheritance, but their spiritual allegiance to the requirements of the Lord. So both ways, it's out of their fear. Yung kabila, yung western side, natakot sila kasi baka mamaya yung buong Israel maapektuhan. Akala nila yung altar is for apostasy. Yun lang ang mali, sila ay nagsimula kagad na, ano pong ginawa nila? Nag-accuse kagad sila. Yung kabila naman, yung eastern side, o yung nasa kabilang side, yung kay Reuben, Gadites, at saka yung half of Manasseh, ang nangyari naman po sa kanila, sila'y natakot din. Na baka mamaya yung mga descendants nila sabihin, teka lang, ba't ganito? Baka mamaya mawala sa Panginoon. And so they build an altar. Pero ang mali din, well, not completely mali, pero ang sana, they have consulted first with the leaders, with Joshua, na ito ay gagawin namin. Pero ang maganda po, they are united in their desire to worship and to obey the Lord. Kung ano yung requirement ng Panginoon, gusto nilang gawin. Yun ang maganda sa kanila. Kasi pag minsan, mga kapatid, ulitin ko, baka minsan, ang ating motive, self-preservation. Hindi dahil gusto nating sundin ang kalooban ng Panginoong Diyos. And that's, again, we have no right to judge. Hindi natin malalaman. Pero we can check our hearts, or we can ask the Lord to reveal our hearts. Kung ang motive natin may mali, i-rebuke tayo ng ating Panginoon. Kaya po ang nangyari, mga kapatid ko, mga kaibigan, naipaliwanag nila na ito ang dahilan, ito ang reason kung bakit. At ang nagustuhan ko, yung answer nila was an answer of love and peace, and even with all the adversities and accusations, they remain calm. They remain loving to explain their side. Ang hirap, mga kapatid. Alam bakit? Kasi di ba pag na-accuse tayo, nagagalit tayo, naiinis tayo, gusto natin gumanti, gusto natin patunayang tama tayo. Ang hirap. It only shows we need the Lord, mga kapatid ko, mga kaibigan ko. We need Jesus sa buhay po natin. Kasi it's only God who can give us the forgiveness. It's only Jesus who can give us the love, the grace na we can extend to those who accuse us. It's only the grace of God. It's only the grace of God. At kung tayo naman yung nag-accuse, it's only the grace of God. We need the grace of God so we can stop accusing our brothers and sisters. Para nang sa ganun, matuto tayo na bago tayo magawa ng mga konklusyon o ng mga judgment towards another person, ay isipin natin lagi, there's two sides of the coin. Huwag tayo kagad maniwala. Hindi porket yung nagkwento sa'yo ay favorable sa'yo, paniniwalaan mo na. We need to think and pray and ask the Lord for His Spirit to lead us and guide us. Pag itutuloy natin ang basa sa Joshua 22:28-29, therefore we said that it will be when they say this to us, to our generation in time to come, that we may say, here is the replica of the altar of the Lord which our fathers made, though not for burnt offerings, nor for sacrifices,
but it is a witness between you and us. Far be it from us that we should rebel against the Lord and turn from following the Lord this day to build an altar for burnt offerings, for grain offerings, or sacrifices besides the altar of the Lord our God which is before His tabernacle. So sabi nila, hindi ito para doon. Gusto lang namin mapaalalahanan na ito ay para nang sa ganon. Itong replica na ito, hindi para kami mag-offering or what. Ito ay para nang sa ganon, mapaalalahanan kami that we belong and that we should follow the Lord. And that replica should encourage us to go to the tabernacle para gawin ang nais ng ating Panginoong Diyos. Ang ganda! Ay, praise the Lord! Ano po? But again, mga kapatid, ang unity nila is because of their love for the Lord. Their love to follow the Lord. Kaya yung unity can be attained if there's the Holy Spirit. Kasi madaling magsabi ng unity eh. Madaling sabihin yan. Madaling ang gawing mga, alam mo yun, madaling gumawa ng mga program, ng mga tarpaulin, o kaya gumawa ng mga messages about that. But it requires the Spirit of God to be really united. It requires the grace of God to admit na mali tayo sa ating accusation o sa ating actions. It requires, we need the grace of God in order for us to do those things. Kasi sa ating mga sarili, ang tendency, paiiralin natin, pride natin eh. Yung nag-accuse tayo, tas nalaman nating mali tayo, it takes pride to admit dun sa mga tao sa paligid natin, I was wrong with what I shared. Hindi pala yun na nangyari. It takes grace. Kasi yung pride natin will hinder us from admitting na nagkamali tayo. At tayo naman, yung mga na-accuse naman, ang tendency naman, mga kapatid, mga kaibigan, you need to ask the Lord for grace para nang sa ganun makasagot tayo ng maayos, ng tama, na may pagmamahal pa rin. At itong nagustuhan ko yung last letter A. Una, we talk about adversities. Number 2, or accusations. Number 2, we talk about answer. Number 3, let's look at the agreement. When we stand for the Lord, we are united for God. We continue to be faithful even in the midst of all the adversities and accusation. We answer with love. And then, when things are cleared up, there will be an agreement. Kasi bakit ang nangyari po, tingnan nyo, sa Joshua 22:30-31, praise the Lord. Kasi bakit po, ang unity nila is because of the love of the Lord. Ang unity nila is because, they want to please the Lord. Ang unity nila, yung motive nila, pareho is because they want to stay faithful to the Lord. Kaya nangyari nung narinig na nung kabilang side na they are ready to go to war, narinig na nila yung side nung kabila, ang sabi na ay ganito, sa Joshua 22:30-31, Now when Phinehas, the priest, and the rulers of the congregation, the heads of the divisions of Israel who were with him, heard the words of the children of Reuben, the children of Gad, and the children of Manasseh spoke, it pleased them. Then Phinehas, the son of Eleazar, the priest, said to the children of Reuben, the children of Gad, the children of Manasseh, this day we perceive that the Lord is among us, because you have not committed this treachery against the Lord. Now you have delivered the children of Israel out of the hand of the Lord. Ano nangyari? There was an admittance. Inadmit nila na mali tayo. By God's grace, okay pala ito. Ito pala ay para talaga purihin ng ating Panginoong Diyos. It is not for the purpose of rebellion or apostasy. Kaya nangyari po, sabi ni Phinehas, ito na, ngayon, nagpapakita na we all want to praise the Lord, to please the Lord. Kaya nung narinig nila yung paliwanag, it pleased them. Hindi na nila sinabi, hindi. Minsan na nangyayari ganito, mga kapatid. Hahanapan pa ng mali. Pinapaliwanag na kung ano yung totoo, ano yung side. Pero ano nangyari? Hahanapan pa ng mali. Alam nyo, pwede rin na naging reaction nung children of Reuben, ng God, at saka nung half of Manasseh. Pwede nilang sabihin, hindi, nasaktan nyo na ako eh. Nasaktan nyo na kami. Dahil nasaktan nyo na kami, hindi na kami papayag. Ayaw na namin. No. Both of them were genuine and happy because their concern is because they both want to please
the Lord, and that is what will unite us. If the purpose is to clear or to please the Lord, we may have differences, but we will be united in Christ. Kasi bakit po? You cannot expect everybody to have the same mindset as you are. You cannot expect that. You cannot expect na lahat kung ano yung iniisip mo, ganun din ang iisipin. Hindi mo ina-expect na yung pamamaraan mo, yun din ang pamamaraan. But when your purpose is to please the Lord, kahit na may mga difference na yan, you will be open to agreement. Yung one voice, yung church po natin, ang Adventist Church, merong one voice 2027. One voice does not mean na ang mangyayari ay isang boses lang. There will be different opinions, different processes and ways, but united serving the Lord. Kaya nga lahat ng mga media platforms, lahat ng pwedeng gamitin for the glory of God, we will be united. If the purpose is to please the Lord. Yan yung sinasabi na unity in diversity. At alam nyo mga kapatid, yung prayer ng ating Panginoong Diyos that they may be one, it requires the Spirit of the Lord in order for that to happen. Kasi bakit? Ang tendency pag minsan, ipipilit ng isa yung gusto niya, ipipilit nito, yan ang nangyari sa atin, ipipilit natin yung mga gusto natin. But when we are, when we want to please the Lord, ito po yung magiging reaction. There will be agreement. Mag-meet tayo halfway, kaya naman tayo, pag-usapan natin to. Although mga kapatid, ang pinag-usapan natin dito, yung accusation na nangyari. So there was rejoicing. Kaya po, the genuine concern of the tribes on the west side of the river is also revealed in their authentic joy as the innocence of the tribes on the east is ascertained. Instead of feeling defeated by the arguments of their brothers, they show sincere happiness that their suspicions turned out to be wrong. Civil war in Israel was avoided and the unity of the nation preserved. Ano pong nangyari? Kasi both parties have clear purpose, and that is to please the Lord. Both parties, even though they are different in their processes, their thinking, different sila kung paano sila gumawa at gumalaw. But they both want to please the Lord. And ang ending mga kapatid, nung napatunayang mali yung pananaw ng mga nasa west side, ang nangyari, hindi na nila pinilit. Hindi na nila sinabi na, hindi, bakit ganito pa rin yung ginawa mo? Bakit? Alam mo yun, minsan kasi, yun nga po yung nangyayari. Kung ang purpose natin, maghanap lang ng mali, lahat na lang, hisilipin natin ng butas. Pero dito kasi ang purpose nila is to please the Lord. And so they rejoice. Natuwa sila. Sabi nila, praise the Lord, mali pala tayo. Mali pala tayo. At yung kabila naman, ang sabi nila, yes, nasaktan kami. Ni-imagine ko, nasaktan kami kasi na-accuse kami. But because their purpose, both of them, is to please the Lord, nag-open yung heart nila. Mga kapatid, this requires the grace of God. We need Jesus para mangyari ito. At alam nyo, simple tip na pwede nating i-follow, no? Pag may mga nangyayaring mga ganito na may nakita kayo o tayo na hindi pa natin alam ang buong kwento, ito, let's follow this. Number 1, communicate openly to prevent misunderstanding. Kausapin mo. Huwag yung gagawa tayo ng kwento dahil meron lang, alam mo yun, dahil nakita mo lang na ganito, tapos may nag-usap sa yung ganito, o kaya may mga napangyayari kang napapansin sa paligid mo. Mga kapatid, communicate openly. Talk to your brother, talk to your sister. Don't jump to conclusions based on rumors. Number 2, ayan. Huwag ka maniwala sa mga rumors. Pag may nagkwento sa'yo, isipin mo muna. Teka lang, I need to hear the other side. Huwag kang mag-base ng conclusion dahil lang sa na-observe mo o dahil may narinig kang mga rumors. Number 3, discuss issues before taking action. Ayan, So, ayan, kausapin mo. Number 4, sacrifice for unity even if it means giving up something. Ayan, katulad nila, they gave up their pride.
pwedeng yun nga, gawin sana nung western side. Hindi, mali kayo. Ano talaga, nakita ko yung ginawa ninyo, ganito, ganyan. Hindi, ang ginawa nila, no, okay, sacrifice ko na yan. Yung sa kabila namang side, alam nyo, they gave up yung pakiramdam nila. Na hindi, gusto mo, harap, ano tayo talagang pag-anuin natin to kasi inaccuse nyo kami. Sinaktan nyo kami. Ginawan nyo kami ng kwento eh. Pero hindi, ang ginawa po nila, they sacrifice that. Kasi bakit? Ang ano na nila, ang malaga, nakita both side, ang motive natin is to please the Lord. Pareho tayong nagkamali, in a sense, no? At the end of the day, let's be united in Christ. Respond gently to accusations to avoid conflict. Ayan, mga kapatid. We need the grace of God, again, to do this. And number 6, celebrate the restoration of peace and acknowledge mistakes. Kung nagkamali tayo sa mga conclusions natin o nakapag-accuse tayo, aminin natin ang ating pagkakamali. And let's celebrate peace and love. And again, mga kapatid, as I try to reflect on this topic, it will require a total surrender of our lives to the Lord for this to happen. Habang tinitingnan ko, mga kapatid, at ako'y nagre-reflect, the more I am praying, Lord, help me. I need your grace. I need your mercy. I need your love so I can do this. Kasi bakit po? Kung magiging abala tayo lagi na pagtingin sa mali ng ibang tao, hindi natin napapansin, baka tayo mismo pala marami ng pagkukulang at pagkakamali. And that's why, don't look at others. Let's pray to the Lord individually and say, Lord, I need your grace. I need you. So I can do this. I can stay and I can stand faithfully for what is right, no matter what. Even in the midst of adversities, I can stand for the right. I can stand for the right, but at the same time, answer softly and in a loving way. And number 3, I can agree. There will be an agreement because it's the Spirit of the Lord that resides in our hearts. Nawa po na-bless kayo sa napakagandang topic na ito. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa aming pong mga natutunan. Salamat po. Napaka-practical. And at the same time, it's an old story in the Bible, but at the same time, it applies to us. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga panahong kami nag-accuse ng aming mga kapatid o ng mga tao sa paligid namin. Patawarin niyo kami, Panginoon, nung kami na-accuse, kami nagalit at hindi sumagot ng tama. Lord, nagpapakita lamang, we need your grace. We need you every hour, every day, every minute, every second. Lord, tulungan niyo po kaming isuko ang lahat sa inyo. Salamat po sa mga paalalang ito. At salamat po na sa Panginoong Hesukristo, magagawa po naming makapagtagumpay. Salamat din po na sa kapangyarihang ipagkakaloob ninyo, magagawa po naming mahalin ang aming kapwa. Patawarin kami sa aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po'y na-bless po kayo. At muli po'y naniyayaan ko kayo to share the program. At muli po sa susunod na pag-aaral ay nawa po'y makasama namin kayo. See you again soon. God bless you.